ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto, en punto, 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Matapos makalaya sa bisa ng piyansa, ang susunod na hakbang daw po ni dating Senador Laila De Lima ay hilingin sa korte na ibasura na sa pamamagitan ng demurrer to evidence ang huling kaso niya kaugnay sa illegal na droga dahil sa mahinang ebidensya. Bukod dito, plano rin ni De Lima na tumulong sa International Criminal Court para maimbestigahan ng war on drugs ng dating administrasyon. Inamin ni De Lima na hindi pa niya mapapatawad ang dating Pangulo na nasa likod umano ng mga gawa-gawa at politically motivated na mga kaso laban sa kanya. Samantala, tuloy ang pag-resback ng dating senador sa mga taong anyay nag-frame up sa kanya at dapat lang daw managot ang mga taong bumaboy sa justice system ng bansa. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge. Magandang morning. Cross the track. Magandang umaga, bayan! Like a bird of doom. Ito po si Anthony Taberna, minus Jerry Baha. Where secret Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng lies in Friday! Yuhuu! across the square, across the bridge. Kumusta po kayo mga kapitbahay? Mga nanay? Gathering Mga tatay? a tall, handsome man. Mga driver? Colt with a red right At hand. yung mga gwardiya na na-extend dahil sa 6 to 6 lang eh. Pero na-extend, di pa dumarating yung mga kapalit ninyo. Huwag kayong aalis. Huwag muna kayong aalis dahil walang magbabantay dyan sa establishment ninyo. Masarap ba tulog? The dreams that Yan ang kailangan natin ngayon. I'm too Ang kahit na medyo maikli pero malalim na tulog. deep in. Ano kailangan nyo? O baka kailangan nyo nung pinapainom ni Angelo. Ano pangalan? Ulta Bayo. Ulta Bayo. Ulta Bayo. He's a good Pag natulog ka ng malalim, mahihirapan ka ng gumising. this disappearing land. Hidden in his cold Yun ang sabi nga ng iba, di bali ng walang tulog. Wag lang yung walang gising. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Di bali ng walang tulog. Wag lang walang gising. Iya. Let's Marvin Gaye and get it on. Kumusta na yung mga taga Cavite? The hero
Grabe pala dyan sa Cavite City. Akala ko naman yung fish kill doon ay parang small time lang. Grabe, tuni-tunilada pala yung mga tilapia na hindi na raw makahinga. Kaya, ay grabe. Ang laking problema po niyan dahil alam naman ninyo ay may buhay din yan eh. Kapag ka namatay, babaho. Napakabaho daw. Pasensya na doon sa mga kumakain grabe pala yung fish kill na yan sa Cavite City. Kaya pinipilit nating makontak sina BIFAR, yung taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para malaman bakit ba nagkaroon ng fish kill at bigla na lang tumimbuang ang mga talapia dyan sa lugar na yan. Kasarap pa naman ng talapia, Anong dahilan? At ano gagawin? Meron daw mga initial lang ginagawa, yung hinahakot po yung mga patay na isda na yan at inililibing o ibinabaon. Kaya lang, ubod ng dami nga may mga kababayan tayo na doon mismo nakatira sa ano ba yun, Yuel? Ilog lang ba yun o dagat? Palagay ko kanyan tabang yan dahil sa talapia diba talapia, di malamang yan tabang lang yan. Ay nako, yun subaybayan pa rin po natin ang mga kaganapan tungkol kay dating Senador Laila De Lima. Siyempre marami po dyan hanggang ngayon ay euphoric pa, ika nga euphoric. Ibig sabihin ay happy pa dahil sa lumaya na si Senator Laila De Lima. Subalit mga kababayan, meron din namang mga nagsasabi, hindi dapat nakalaya yan. Siyempre, ganun talaga wala namang issue na 100% yung suporta. Matindi ngayon. Talagang nakatuon po si Attorney Laila De Lima sa pag-resback. Sa pag-resback sa mga naging sanhi o dahilan para siya makulong ng halos 7 taon. So mabigat yun yung sinabi niyang tutulong daw po siya sa ICC o itong International Criminal Court. Ito pong ICC na ito, mga kababayan, ay allergic po dito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumalas nga tayo dyan Kumalas nga ang Pilipinas dyan sa International Criminal Court na iyan Hindi po ba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay? Talaga namang medyo magiging allergic ang dating Pangulo dyan dahil kung tututuhanin ni former Senator Laila De Lima ang kanyang active participation dyan po sa investigation ng ICC, patay kang bata ka. Medyo delikado yun. At ang pinaka-importante dito, maninindigan ba ang Pangulong Bongbong Marcos o yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na wag papasukin dito sa Pilipinas ang mga ICC investigators? Kasi ako, nakausap ko mismo ang dating Pangulo nung siya ang dating Pangulo. Ang Pangulong Bongbong Marcos nung hindi pa siya Pangulo. Natanong ko po yan yan tungkol sa ICC na yan Sabi niya, hindi ako papayag dyan kung ako magiging Pangulo. Sapagkat naniniwala siya na gumagana naman ang criminal justice system dito sa Pilipinas. Bakit papapasukin ang mga dayuhan? Parang ganun, At saka halimbawa, maglabas ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naman maiseserve yun kung hindi makikipag-cooperate ang Philippine government? Halimbawa lang, ito, nag-uusap lang tayo ng mabilisan, bagamat hypothetical po yun, maaaring malapit-lapit din yun sa katotohanan. Kaya, kayo po mga textmates, mga text partners, sa inyong tingin, dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinabing, hindi makapapasok dito sa Pilipinas ang mga ICC investigators na yan? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos
por dos. Dos por dos. Kanyakaw Bay. Kanyakaw Bay pala, mother. Kanyakaw Bay sa Cavite City. So ano to? Lawa. Lawa ito, lawa. Ayun, lawa. Teka muna. Kung lawa ito, ano yung Manila Bay? Pagka ba Bay ay lawa? Paano yung Laguna Bay? Di ba yung lawa ng Laguna? Laguna Lake. Ano ba? Ano ba yan? Hindi kasi natin kabisado yan. Anyway, maya-maya po ng konti, subukan natin makausap ang BIFAR, ang local government po ng Cavite City. At siyempre, ang isa po sa mga gustong resbakan ni dating Senador Laila de Lima, si dating Justice Secretary, ano pangalan ni Secretary Aguirre? Secretary Aguirre? Alexander? Akala ko Alexander. Iba yung Alexander, ano? Iba si General Aguirre yun. Dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Engineer Tony Nanggel. Lakyam Chapdihon, 6:12 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ngayon ng Miyerkules, araw ng sweldo. Araw ng sweldo. Sa ulo ng ating ACS Balita, 30 pesos na wage hike sa 3 rehiyon, inaprubahan na ng Wage Board. Pangulong Marcos umalis na para dumalo sa APEC Summit sa US. VP Sara itinalagang caretaker ng bansa. Pagbasura sa 41 bilyong pisong ill-gotten wealth ng mga Marcos, pinagtibay ng Korte Suprema. Exodus sa PDP laban nagpapatuloy. Pagdami ng mga sasakyan sa NCR ngayong holiday season, maagang pinaghahandaan ng MMDA. At Barangay Kagawad, natagpo ang patay sa loob ng isang motel sa La Union. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baja, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Unahin lang natin ito bago lang natin makausap si BIFAR Region 4A Director Sammy Malvas. Unahin lang natin itong good news ACS Good News. May 30 pesos na taas sahod ang mga manggagawa sa 3 pang rehiyon sa bansa. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage hike sa Cordillera Administrative Region, bandang Baguio to, Bicol at Eastern Visayas. Ayon sa DOLE, magiging 395 pesos ang bagong sweldo sa Bicol. Inaprubahan din ng Wage Board ang 5,000 pesos na taas sahod ng mga kasambahay sa Kabikulan kada buwan. Sa Eastern Visayas, tataas sa 405 pesos ang minimum wage para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector at retail o service establishments na may 11 tauhan. 375 pesos po naman para sa mga manggagawa sa cottage at handicraft industry, agri-sector at retail establishment na may 10 tauhan pababa. Binigyan naman ng 500 pisong aumento sa monthly pay ang mga kasambahay sa nasabing rehiyon. Para sa minimum wage earners sa Cordilleras, tataas na po sa 430 pesos ang kanilang sweldo habang 4,900 pesos ang monthly pay sa domestic helpers matapos aprubahan ang 400 peso increase. ACS Balita.
Follow up nga tayo sa Fishkill dyan po sa Cavite City. Usapin natin si Director Sammy Malvas ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 4A. Director Malvas, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying at sa iyong mga tagapakinig. Opo, makikibalita lang po kami doon sa Fishkill niyan sa Cavite City. Pero bago ang lahat, kami nga po i-educate ninyo, no? Ito po bang Kanyakaw Bay, ano po bang klase ng katubigan niyan? Yan ba'y dagat? Yan ba'y lawa? O yan ba ay ilog? Ano po ba yan? Yan po ay parte ng dagat. Parte ng dagat. Sa salt water. Opo. Salt water po ito. So ito po parte ng Manila Bay? Opo. Okay. Parte ito ng Manila Bay. So malawak po ba itong Kanyakaw Bay, Director? May malawak din po siya. May lakihan din po. Ano pong ibig sabihin natin dito? 1 hektarya, 2 hektarya? Ano po ba? Hindi ko lang maano yung exact na area po niya. Pero it encompasses several municipalities. Several municipalities dyan sa Cavite. So, so ito po bang Kanyakaw ay marami po bang mga fish pens din dyan? Wala po halos. Wala pong mga fish pens. Oo. Mayroon pong mga shellfish, yung mga pagtatalaba. Ayan, pagtatahong. So meron pong oyster farm din siguro diyan, ano? Apo. Meron po. Pero ito pong tilapia, saan po galing yan? Well, meron na po kasing mga salt water tolerant na tilapia. Nandyan na po sa katabigan. Ibig sabihin, hindi naman po siya kinukulture. Nandyan lang sa parte dagat. ng bay ng dagat. Sa parte ng dagat. Yung tinatawag po natin na salt tolerant, ibig sabihin kaya po nilang mag-survive sa brackish water or hanggang sa mataas na salinity ng tubig. So hindi po ito alaga, kundi yan po ay nandidiyan lang sa lawa. Ano po? Sa dagat. Tama po. Tama po. Napakadami po sa inyo pong pagsisiyasat. Gaano ba kadami ito pong mga karamihan po tilapia, ano? O puro tilapia lang ba itong mga nangamatay na ito? Puro tilapia po halos yung nakita. Halos tilapia ang nakita. At ang base po sa report sa amin ng LGU ay yung sa Cavite City ay nasa 7 tons. 7 tons. At tapos meron din mga 2 tons po sa Bacoor. Ay, marami din, ano? So, kung in total, mga 9 tons din po. Ay, 9 tons. So, nabanggit nyo kanina, ito pong mga tilapia na to ay salt water tolerant. Hindi kaya nahirapan sila sa alat? Kaya puro tilapia ito Opo. Puro tilapia nga po siya ang na-observe. But again, sila po ay salt tolerant, kaya tinutukoy pa rin natin kung ano po yung naging sanay. Ang problema kasi, Katunying, na-report po siya sa amin nung Monday, pero then we dispatched immediately yung team natin sa laboratory para mag-check. But pagdating po nila doon, medyo nasa advanced stage of decomposition na yung mga namatay na isda. Kaya medyo mahirap ding tukuyin kaagad kung ano po yung naging sanhi nung pagkamatay. Ano po yung mga tinitingnan yung possibilities, yung mga possible causes po ng fish kill na ito? Opo, ang isang tinitingnan, kasi ang report po sa amin o base sa interview doon sa Cavite City, ang sinasabi po nila doon, mukhang napadpad lang doon sa kanilang area yung mga namatay na isda. So ang sabi, most likely ito po ay galing sa Bacoor. So dahil sa direksyon ng hangin at ng alon ay doon po napadpad sa Cavite City. Kaya yun po yung pinuntahan din po natin yung sa Bacoor at the same, nasa advanced stage na rin po yung na-decompose doon. Pero ang isang tinitingnan po natin ay posible bang ito ay dahil sa mga illegal na gawain like pagpapaputok, cyanide, or pag cyanide po kasi medyo mahirap din siyang ma-detect dahil mabilis lang po siyang mawala.
Bakit? Meron bang cyanide fishing dyan sa area na yan? Well, meron pa rin pong mga pailan-ilan, no? Na reports. Pwede rin pong tinitingnan po namin ay yung mayroon sa laboratory po, tinitingnan din po namin, mayroon bang mga fish kill causing bacteria, bacteria, algae or plankton. Fish kill causing phytoplanktons na nag-bloom during that time, na makikita na pwedeng maging sanhi, no? Kaya ongoing din po ngayon ang pagbibilang ng cells, no? Cell counting ng mga phytoplanktons para ma-determine kung anong species ba yung dominant during that time. Kasi isa po yun sa pwedeng maging sanhi nung pagkamatay ng mga isda. Yung oxygen kung tatanungin naman po kung ano ba ang nagko-cause ng pag-bloom, well, depende po kasi sa nutrient load, no, or nutrient level dun sa tubig. Kung mataas po yung nutrient load ay malaki din yung chances ng algal bloom. Ano ba yung mga nutrients na yun? We're talking of phosphorus and nitrogen na pwedeng trigger ng algal bloom. Pero ito po ba ay parang seasonal lang? Yung ganyan? Yung algal bloom? Usually seasonal po siya, yung mga algal blooms na nag-occur, no? Seasonal lang po siya. So, ang po kasi dito, ang peculiar po dito ay puro tilapia nga ito. Kinakilala natin sa tubig tabang no? Kilala po natin. So, po yan, parang kung wala pong ibang klase ng isda, sila lang talaga ang mahina ang katawan o mahina ang dibdib diyan sa mga causes na possible causes na binanggit nyo. Opo, yun din po yung nakakapagtaka, no? Bakit tilapia lang or posibleng tilapia na lang ba yung isda doon na nakikita doon sa parte na yun? Imposible naman yun. Opo, imposible naman na walang ibang klase yung isda doon. Isang tinitingnan din po, baka posibleng may nag-dump from other places, halimbawa dinamp doon. Iyon yung mga possibilities pa lang po. Actually, tama po kayo doon, ano? Kasi nung may report sa inyo at pinuntahan ng tao nyo, nasa advanced stage of decomposition na. Ang bilis. Yes. Ang bilis, ano? Tama kayo doon. May Opo. possibility rin na gano'n, ano? So, yun po yung mga anggulo na tinitingnan. Pero malalaman, ito'y tanong ng inosente, baka hindi pa mimiloso po to, malalaman nyo ba kung dyan lumaki yan o sa ibang, kung sa dagat lumaki yung tilapia na yan, o sa ibang lugar, halimbawa sa ilog o lawa? Opo, pwede naman pong kasi halimbawa kung siya pong salt tolerant po siya, makikita naman po natin kung anong tsura niya. So makukumpara natin doon sa mga ano ba pagkakaiba nung kinukulture sa yung salt tolerant lang? Iba-ibang species kasi, no, maraming strains ng tilapia at isa nga po yung sa dagat, no, yung salt tolerant. Ang tawag po diyan locally ay yung tilapyang arroyo. Arroyo? Kasi mayroon Sikat na naman yung mga arroyo, ano? Yung po yung may parang spot siya na itim sa parte ng mukha niya. And then may nunal, parang may nunal. Yes po. Parang arroyo nga, ano? Parang arroyo. Yun po yung local term. Parang may batik, may batik sa mukha. Yung pala tilapia arroyo. At yung mga kinukulture naman, yung kinukulture sa Taal Lake ay kitang-kita naman natin, no? Itim, or yung mga galing naman sa Laguna, ay medyo maputla or maputi-puti. Maputi-puti, yung mga ganon. So those are the identifying characteristics. Dito po sa fiskil na to, may iba po ba, may possibility po ba na madamay din yung iba pong mga species diyan? May possibility because of pag nag-decompose na, may mataas yung level ng ammonia at yun pong lumabas sa water quality monitoring natin, mataas yung ammonia, which is understandable dahil nga mayroon ng composition na nagko-consume din ng oxygen
oxygen, no, doon sa tubig. Kaya pag ganun po bumababa yung level ng oxygen, kaya po pwedeng maapektuhan din po yung iba. Opo. Safe po bang kainin ang mga nahuhuli namang ibang klaseng species diyan po sa Kanyakaw Bay ngayon, pati na ang mga shellfish? Opo, basta po yung buhay po ay nahuli nila, wag po nilang damputin yung mga nalutang na. Kung yung buhay po ay safe naman po, wag lang, basta tanggalin lang po yung mga laman loob, tanggalin lang po yung gills, sa mga isda. Sa shellfish naman po, ang harmful naman sa shellfish ay pag mayroon tayong reported na red tide occurrence. So far wala naman pong red tide occurrence na dyan sa area reported sa Cavite. Kaya safe naman. In general, safe naman. But kung nasa consumer po, nasa ano po natin, kung gusto nilang maging cautious. But ang sinasabi lang po natin, wala naman pong peligro. Na kumain ng ibang klase ng laman dagat. Na laman dagat. Okay, huli na lang po, Director. Kayo po ba ay kasama sa grupo o interagency na humahango o naghahango nitong mga namatay na isda na to? Din po kami, nagpadala din kami ng team, no, yung aming law enforcement group kahapon para mag-assist din doon sa pagtanggal ng mga namatay na isda. Pero ang nandun po talaga primarily are the local government units, yung may Navy din ata ang Coast Guard. Sana ma-dispatch na kaagad yan at kawawa na may mga kababayan natin doon. Napakabaho daw eh. Opo. Kahit na nung pag-report niya po sa amin nung Monday, ang sabi po ay napakabaw na ng area. So kung hindi po sabihin nun ay siguro mga few days na nangyari. 2 days na siguro. 2 days before na report sa amin. Pero yun nga, kung yung posibilidad na baka dinamp lang doon, kaya bumaho din kaagad. Kailan po ninyo malalaman yung official result ng inyong lab test? Hopefully today, within the day po ay matapos na yung cell count para matukoy natin nga kung posible mayroon bang skill causing planktons nag-bloom. Director Sammy Malbas, maraming salamat po at kami natuto din sa pakikipag-usap sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat din po, Katunying. Magandang umaga po. Si Director Sammy Malbas ng BIFAR sa Region 4A. Kaugnay po ng fish kill dyan sa Kanyakaw Bay, Cavite City. ACS Balita. Susunod, dating Senador Laila de Lima, re-resbakan daw ang mga dahilan ng kanyang kapighatian. At kasama dyan ang ating makakausap maya-maya, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Susunod na. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kausapin na natin si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Secretary, Attorney Vit, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta na po kayo?
Tunying, mabuti naman at magandang umaga sa iyo at sa inyong milyon-milyon na tagapakinig. Ay, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming tawag. Una, ano po ang inyong reaksyon na si dating Senador Laila De Lima ay malaya na po ngayon kahit pansamantala lamang? Well, we have to respect the decision of the court. Ang sinasabi niya, mahina daw ang ebidensya laban kay Secretary De Lima, kaya dapat bigyan daw ng bail. Yun ang pananaw ng husgado. At ako'y natatawa nga ako sapagkat last Saturday lamang kami speaker doon sa symposium ni Mr. Manny Lopez dyan sa UPBGC, merong kinausap ako nung dating Ambassador Victoria Bataclan, ano? Sek, mag-usap tayo pagkatapos ng symposium nung umaga, ng morning session. So, ang sabi sa akin ay pagkatapos ng symposium namin, Sek, totoo bang lalaya na si Secretary De Lima? Kaibigan ko kasi yun eh. Last Saturday lang ito, ha? Ang palagay ko kakot, totoo lalaya na yun. So, hindi ko kalain na 2 days after, Monday, nakalaya na yung pala may bail hearing. So, natatawa ko sapagkat for more than 6 years na nakapending ang kaso sa Muntinlupa, dati-dati hindi sila makakuha ng bail. And then, pagkatapos ng Duterte administration, ay nakakuha ng bail. So, tama yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na pag nag-iiba niyang administrasyon, humihina ang kaso. So, parang gano'n na nangyari. Pero to be more specific, what point are you driving at, Secretary? Sa tingin nyo ba nakialam ang administrasyon sa paglaya ni Secretary De Lima? Well, hindi ko masasabi yan. Hindi man ako private dyan. But makikita ninyo doon sa kanyang pahayag mismo ni Secretary De Lima na panayang pasasalamat niya kay President Bongbong. So, I believe that I am not in a position to answer that, but tao na lang ang umusga kung ano nangyari. Nung po bang... Kasi ang katotohanan, Tunying, kung matatanda ko pa, lahat nung pag-umpisa ang pag-build up ng case against Secretary De Lima at that time, 2016, 2017, lahat ng mga sa social media, lahat ng mga nasa gobyerno, sa social media, ay inip na sa akin. Kung bakit daw pagkatagal-tagal ko lang, pagkabagal-bagal ko raw mag-file ng kaso laban kay Secretary De Lima. Ako lang ang palagay ko siguro after mga 4-5 months na pagbaba sa akin sa social media bago may file yan sapagkat nakakuha na kami ng sapat na ebidensya. Ang ibig kong sabihin noon, Tunying, ay talagang bago namin i-file yan, talagang kinuha namin ng malakas na ebidensya at naniniwala ko up to now na malakas ang ebidensya na nakuha namin labang kay Secretary De Lima. Opo. Pero at the rate things are going, Secretary, binigyan po siya ng tsansang makapag-piyansa po ngayon. Nakikita nyo na po ba, bagamat hindi naman kayo si Madam Oring, nakikita nyo na ba na eventually the case will be dismissed? Nakikita ko. Yan ang sagot ko kay Ambassador Bataclan Ganon din ang pananaw ko kasi doon sa pronouncement lang ng husgado na at sa ating batas kasi na para ikaw ay hindi mabigyan ng bail, everybody is entitled to bail. Yes. But for crimes, capital crimes, may capital punishment, para ikaw ay hindi mabigyan ng bail, dapat you must prove that your evidence of guilt is strong against the accused. Doon sa pronouncement ng judge, sinasabi niya na mahina ang
kaso against Secretary De Lima, kaya binigyan niya ng bail. So, anong ibig sabihin yan? That's a prelude, sa tingin ko, may opinion, prelude to acquitting Secretary De Lima. Secretary De Lima. And welcome ko naman yung development na yan, sapagkat Secretary De Lima has suffered enough. Almost 7 years na siya doon. He has been separated from his loved ones. Kaya ko, if ever na tama yung aming pananaw noon, yung suffering niya na undergo niya is enough. Is enough. Enough. Opo, okay. Ang sabi po ni Attorney De Lima ay pinag-iisipan nila na balikan yung mga tao na gumawa sa kanya nito. Sabi niyo nga nag-suffer siya for almost 7 years. At kayo po ang isa po sa specific na nabanggit. But of course, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbago na po administrasyon. Nakikita niyo po ba na kayo naman ang malalagay sa kabilang side? Meaning, are you expecting that you will be put to jail? Ito po ang masasabi ko dyan. Kung talagang meron silang ebidensya, then go for it. Demandan lang mo nagkasala. Pero ako, may personal ko, malinis po ang konsyensya ko, ginawa ko ang aking tungkulin lamang. And sa katunayan ay yan pong mahabang panahon po ang ginugol namin para mabuo o mabuild up ang case against Secretary De Lima. And katotohanan po, hindi tatagal yung kasong yan kung hindi mabigat ang kaso. Ay handa po akong harapin kung ano man ang isasampan nilang demanda sa akin. Pero yung pong mga nag-recant, yan po hindi tinitingnan ng husgado Katulad niyan kay Ragos na nangyari. Alam mo, yung sa desisyon ng kay Ragos na yon, doon sa na-acquit siya, anong sinabi ng court? While the prosecution has proven that there was really rampant drug trading inside the Bilibid during the time of Secretary De Lima, but all these things, sabi niya ganyan, have been binigyan ng doubt, nagkaroon ng duda, because before you could be convicted, you must be convicted beyond reasonable doubt. Nagdudaan niya ang husgado because of that reputation ni Ragos. Alam mo, so ang ibig sabihin, mayroong ebidensya, sabi ng court. But because of Ragos recantation, nagkaroon ako ng duda, kaya i-acquit kita. Maling-mali po yan sa aking pananaw. Sapagkat ang recantation, yan ay hindi tinitingnan with favor ng husgado natin. Siguro sa 1,000 desisyon ng Court Suprema, maswerte na ang pinagbasihan ng acquittal ay wala pang 10 siguro. In other words, less than 0.01%. Sapagkat ang recantation is looked upon with disfavor by the court. It is given little or no persuasive effect or value because it could easily be obtained by intimidation or monetary consideration. Ako po, 50 mahigit na taon ako nagpa-practice. Sa nag-execute ng affidavit of desistance or recantation, halos wala pa ako nakita na ang recantation or affidavit of desistance ay may walang kaakibat na pera. But on the other hand, Attorney Vitt, ang allegation po sa inyo, kaya siya nagbigay ng testimonya against Secretary Laila De Lima is because of your intimidation and threat sa kanya. Nakakatawa yan si Ragos ganito po yan. Si Ragos, nanumpayan ang hindi ko kulangin ng 10 beses na yung pagbibigay ko niya ng 10 milyong piso, 2 instance. Dinala from Bucor ni Ragos at si Crani Alben, yung may kasama siya, yung kanyang deputy. Dinala niya yung 10,000 piso sa bahay ng Secretary De Lima at yan ay nireceive ni Dayan at Secretary De Lima. 2 beses po yan kaya 10 milyon. Ngayon, matatanda ninyo na nung presenta ko si Ragos sa
House of Representatives in a nationwide televised TV, televised Hearing. inquiry. Sinabi ni Ragos noon na nanunumpa po ako na talagang dinalang ko yung 10 milyong piso kay Secretary De Lima. Galing sa Bucor. Yan ang una. Ikalawa, nag-file ng 3 kaso sa Bucor, sa Muntinlupa. Ang DOJ, nanumpa na naman yan. At yan ay nag-testify ng no less than 4 times sa RTC ng Muntinlupa. At tinanong siya doon, ito bang sasabihin mo, Ragos ay katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pinatutuhanan niya na siya ay talagang nagdala ng 10 milyong piso, 5 milyon sa bahay ni Secretary at tinanggap niya yan. So pang-ilan na yan? At sa mga pang-8 na yan. At nagkaroon siya, pinatawag siya later ng 2020 na sa hearing ng Senado kay sa Blue Ribbon Committee. 2 beses siyang nanumpa naman. Pinatutunayan mo ba, Ragos, totoong nagdala ka ng 10 milyon? Totoo po yan, ang sabi ni Ragos. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng panunumpa? Ang oath. Ang ibig sabihin niya, ay tinatawagan mo ang Diyos, ang may kapal. Na, ako po, Diyos ko, ay magsasabi lamang ng katotohanan at pawang katotohanan lamang at ikaw ang witness. Ikaw ang testigo sa pagsasabi ko ng katotohanan ito. Pagkatapos nitong 2022, sa isang affidavit of decisions lamang, ay biglang i-acquit or hihina ang kaso because of the recantation. Katulad ng sinabi ko, ang recantation ay hindi yan tinitingnan ng maganda ng husgado sapagkat yan palaging may kakibat na pananakot o pera. So, Attorney Vitt, sandali lang Tunying, ha? Nakita, so because of that, nagtaka ako. Etong si Ragos, sabi ko ganyan, tinakot ko raw siya. Pagkalaki-laki niyang tao, compared sa akin. Paano siya matakot? Isang pulis, veteranong pulis, ang bureau director ng Bucor. At so nagtanong ako, sino ba ang kumuha nitong affidavit na ito? Hindi ba ang kumuha ng affidavit na ito na pag-alaman ko nitong 2022 na lang? Yung palang Pau, yung pala ang kanyang abogado, and this was video. May video yan, 1 oras na mahigit. Makikita natin sa video yung pagkuha ng affidavit ni Ragos na talagang voluntary. Siya pa nga nagsasuggest ng answer nung kung anong itatanong sa kanya Pag nakita niyo yung video, it was presented by the prosecution do sa Muntinlupa, but it was not given its due weight. Yes, sir. Last question. Are you saying, in other words, na up to this very moment, naniniwala kayo na si Senator Laila De Lima is involved in drug trafficking or the operation of illegal drugs inside Bilibid? Yun ang paniniwala namin, and we have the evidence. As a matter of fact, yung yan ay hindi naman katulad ng sabi ko kanina, talagang napatutuhanan ng prosecution ang talamak na drug trading dyan during her time. Mangyayari ba yan without all the higher-ups of the DOJ knowing this? Nagkakaroon dyan, di ba? Mayroon pa mga video dyan. Kayong yung dati mong istasyon, DZMM, meron yung video na pinakita na nandun Secretary De Lima, parang kasama siya dun sa pag-party dun sa nung isang concert sa loob ng Bilibid. So hindi nalalaman So alam mo yung tapos sasabihin nila na dapat balikan ako kung sino man. Kung may ebidensya kayo, you are always welcome to sue me. Pero ito kung sasabihin ko, ito sinasabi ng husgado na nagkaroon ng findings na talagang mayroong drug trading sa loob ng Bilibid nung panahon ninyo. Ngayon,
na-acquit ka lang dahil sa reasonable doubt. Ang ibig sabihin, meron talagang ebidensya. So, pag ang gagawin natin dito, katulad ng pag ang gagawin natin dito, pag ang isang tao ay ma-acquit o manalo sa kaso at tapos babalikan yung nagdemanda, hindi po pwede yun. Hindi mo pwede yun. Sapagkat otherwise, lahat ng nagdemanda ay makukulong naman o kaya matatalo doon sa kung babalik yung dinimanda niya. Yes, sir. Attorney Vit Aguirre, sir, maraming salamat po sa oras at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Tujing. Salamat. Thank you. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sana nakikinig kayo mabuti mga kababayan, ha. Masalimuot pa rin tong usapan na to. Of course, meron tayong mga kanya-kanyang opinion dito, but we have to listen. Dito sa DCRH, sabi nga namin dito, ang ating paninindigan dito ay makinig. Kahit na naniniwala kayo o hindi sa kausap namin, ay kami po ibibigyan po natin ng pagkakataong marinig ang magkabilang panig. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. ACS Balita. 4 minutes bago ang alas 7 na umaga. Judikatura natin, ha. Alam nyo naman ang judikatura natin, lalo pa at ang pinakabida, kumbaga ang lead ay ang isa ring politiko. So, politika, judikatura, tapos punta ka sa kongreso, politika din. Punta ka sa executive, politika din. So, practically, hindi talaga tayo makakaalis sa politika. We are run by politicians. Pero alam nyo, ha, dapat talaga matuto tayo doon, ha. Matuto tayo doon sa mga kalakaran sa hudikatura. Totoo po yun, ha. Totoo po yung sinabi ni Attorney Vitaliano Aguirre. Tandaan po nyo, ang isang criminal case ay pinapasyahan ng husgado based on guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin sasabihin mo lang guilty ang isang akusado kung wala kang kaduda-duda. Wala kang kaduda-duda na siya ay guilty. Kasi oras na magkaroon ka ng duda, kahit na yung akusado ay may sala pa, yung judge, bagamat siya naman ang magdidesisyon mag-isa nun, kailangan niyang i-acquit yun pagka po meron siyang duda. Kailangan proof beyond reasonable doubt. Iba po dun sa civil case. Sa civil case po ang tawag po preponderance of evidence lamang, no? Ayun ang sinasabi natin. Well, anyway, saka na natin pag-usapan yung mag-usap tayo ng pera. Sino ba yung mamimigay ng pera? Ang ating bagman. Abangan po nyo mga taga-Barangay Rivera. Pag may nakita po kayong tall, dark and handsome, hindi po si Sherwin Alfaro yon. Huwag niyong pupuntahan yon. Yung Sherwin Alfaro namin ay dark and handsome lang. Let's move and get it on. Mga taga-Barangay Rivera, San Juan, lakasan nyo na radyo nyo. Umiikot-ikot po dyan ang aming mobile unit. Nandiyan po si RH6 Sherwin Alfaro, ang ating bagman. At sa mga naghahanap naman kay Pangulong Bongbong Marcos, umalis po ang Pangulong Bongbong Marcos kagabi papunta po ng Amerika upang dumalo sa APEC Summit. At ang iniwan po niya bilang caretaker ng bansa ay si Vice President Sara Duterte. Humahataw sa komentaryo 2x2 7:05 in the morning. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Uy, malakas na tayo, partner.
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Ay, magandang umaga kay Kuyang Mark Navarro. Ay, kay Ma'am Kate Robles, GM, magandang morning. At kay Kuyang Nani Almeda. Kumusta ba mga kuryente natin dyan sa National Electrification Administration? Ayos ba? Maraming mga nagtatanong kung mapapababa pa ba ang presyo ng kuryente. Nako, hindi ko masabi. Papataas nga Abagoson, Kuya Abagoson, magandang morning. Narito na ang ating bagman, si Sherwin Alfaro sa Barangay Rivera, San Juan. Sherwin, magandang morning, Sherwin. Yes, Anthony, magandang morning. At syempre magandang morning, maganda rin ang piniprepare na pagkain tuwing umaga. At ngayong umaga ang niluluto natin dito sa ating cooking ng nanay nyo. Yes. Ano yung niluluto mo, Tim? Sinigang po. Sinigang. Adobong baboy. At saka ginataang tilapia. Ginataang tilapia. Luto na. Ayan, luto na ang ginataang tilapia. Ay, ang pasarap naman yan. Hindi yan galing sa Cavite City, galing yan sa San Juan. Sa San Juan River. Maitim. Kaya maitim. Medyo maitim yan. Hindi sa Arroyo. Yan, ha? Hindi sa Arroyo. Malakasan malatuto ni Ate. Maraming salamat, ha? Punta-punta sa mga malakasang nakikinig dito sa Barangay Rivera. Sa likod lamang ito ng San Juan Elementary School dito sa San Juan City. At eto, ano po? Magandang umaga po. Ano yan? Ay, sabi niya, maglabas ako ng radyo. Radyo ko to, kaso DCRS. Kalasod DCRS. Pangalan niyo, mami? Nirna. Nirna, lagi ko nakikinig sa DCRH. Yes! Sino pa po rin sa announcer sa DCRH? Kapapot tayo. Nagiging malilimutin na to si Kamirne. Hindi ako tapos. Si Anthony Taberna, number 1. Ayun, Anthony Taberna! Dahil pa po rin sa Anthony Taberna, meron kang 1,000 pesos! Thank you, Lord! Thank you po! Thank you po! Ayan ha, maraming salamat. Thank you for number 1 daw. Sino number 2? Ano lang? Number 1, sabi ni Nanay Mirna. Sino number 2? Number 1. Sino daw ang number 2 nyo na pinakikinggan? Jerry! Jerry! Nakalimutan! Mama! Maganda, Nanay Mirna. Nakakita ng pera. Lumiliwanag ang pag-iisip. Tatandaan niya kag Jerry ba? O, diba? Congratulations! Marami pong salamat sa biyaya. At hindi lang yan. Hindi lang yan. Dahil dito meron pa malakasan naman nanonood naman ng cellphone. Yan, may cellphone na. May paradyo pa. May bit ang bata. Ayan. Pangalan mo, ate. Umiyak na yung bata na. Parang tinakot mo yata si Erwin Parang nagulat na usog ko ba? Hindi ko naman yata na usog. Parang ngayon na nakakita ng gwapo yung bata na yun Ako ngayon na nakakita ng ng pumapayat. Pumapayat na Paano ate? Orlin Grace Rehingyo. Lagi ka naka-tune in sa cellphone mo ng ating sarili? Yes, opo. Sino pa rin mga announcer sa umaga? Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry ba? Dos por dos, bigyan ng 1,000 pesos yan! Thank you! Oo, at eto pa, isa pa. Dito sa looban, ang lakas-lakas ng radyo. Ayan parang sikip niya Romero Teco. Nanay, magandang umaga. Pangalan niyo po? Aurelia Acabado. Kabado kayo ngayon? Siyempre. Kabado pa rin siya.
Ito na si Nani Estrella. 76. Mukha lang 70. Hindi halata. Palagi kayo nakatutok sa Teaser H. Yes. Ano mga paboritong pinakikinggan? Anthony Taberna at Jerry Baha, 2x2. Yun! Ano pa ang programa pinakikinggan sa Teaser H? Bahol ng aso ang nakasakas. Ano yung mga aso? Ilutom. Yung mga drama daw. Yun ang pinakikinggan ni Nani. Mula alas 11 hanggang alas 2. Nakikinig talaga sa drama. Ano paborito mong drama? Sa iyo lamang. Ay, talaga naman. Bigyan mo na. Bigyan ng 1,000 pesos yan! Maraming salamat. Maraming salamat din po sa palagi ng pagtutok sa Teaser H. At susunod na, mga kaibigan, susunod manalo ng 1,000 pesos sa Teaser H Malakas promo. Tumutok lamang sa mga programa ng Teaser H at baka kayo na ang ating winner. Ay Summer 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Ninong Bagman Sherwin. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Greg, dumaan na ba sa kamay mo yan? Ayos. Dumaan na sa kamay ni Greg ang mga balita, kaya abangan nyo po ang mga pangunahing balita. Ito magandang balita. Dumoble daw po ang foreign investment pledges sa bansa nitong ikatlong quarter ng taon. Ayon po sa PSA o Philippine Statistics Authority, pumalo sa 27.3 billion ang foreign investment commitments na inaprubahan ng investment promotion agencies mula July hanggang September. Ito po ay tumaas ng 109% at mahigit doble mula sa 13 billion sa parehong panahon nung nagdaang taon. Ito mga magagandang balita. Sana, kung inaprubahan na to, andito na to. Ang kasunod nito ay mag-aayos na ng mga papeles yan. At ang susunod yan ay hanap buhay na. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto, en punto, Kapoboy. 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Miyerkules, araw ng sweldo, payday, November 15, 2023. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Dating Senador Laila De Lima, tutulong daw po sa ICC para maimbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Huling kaso sa droga, posible ng malusutan ni De Lima, sabi ng dating Justice Secretary. Nawawalang beauty queen sa Batangas, binubugbog ng karelasyong police major. Plano na sanang makipaghiwalay ayon sa CIDG. Presyo ng ilang Noche Buena items nagsimula ng tumaas. Malawakang fiskil sa Cavite, iniimbestigahan na ng BIFAR. Bagong silang na sanggol na nakakabit na pa ang pusod, natagpuan na isang batang naglalaro sa silang Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik 7:19 ng umaga. This time nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:23 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, interesado po si dating Senador Laila De Lima na tulungan ng International Criminal Court sa pag-iimbestiga sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Attorney Bonnie Tacardon, isa sa mga abogado ni De Lima, plano ng dating senadora na makipag-ugnayan sa ICC, lalo't sinabi na nito sa press con na kanyang itutuloy ang advokasya sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Kabilang si De Lima sa dating kumukondena sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na malapit nang madismiss ang kaso laban kay dating Senador Laila De Lima. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Aguirre na mismong husgado na ang nagsabi na mahina ang ebidensya laban kay De Lima, kaya't pinayagan itong magpiyansa. Bagamat winelcome ng dating kalihim ng ang paglaya ni De Lima, naninindigan ito na sangkot si De Lima sa kalakalan ng droga sa Bilibid at may matibay silang ebidensya. We have the evidence. As a matter of fact, yan ay hindi naman talagang napatutuhanan ng prosecution ang talamak na drug trading dyan during her time. Mangyayari ba yan without all the higher ups of the DOJ knowing this? Nagkakaroon dyan, di ba? Mayroon pa mga video dyan. Naniniwala din po si Attorney Aguirre na mali ang recantation ni dating Bucor OIC Rafael Ragos na isa sa naging basihan ng paglaya ni De Lima dahil hindi mo na ito dapat tinitingnan ng korte. Sa kabila nito, sinabi ni Aguirre na sapat na ang naging paghihirap ni De Lima na nakulong ng mahigit 6 na taon. Secretary De Lima has suffered enough. Almost 7 years na siya doon. He has been separated from his loved ones. Kaya, ko if ever na tama yung aming pananaw noon, yung suffering niya na undergo niya is enough. Is enough. Ang tinig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sa ibang balita, sinasaktan umano ng karelasyong police major ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay CIDG-4A Chief Colonel Jacinto Malinaw Jr., ikinagalit ng suspect na si Major Alan De Castro ang pagsusumbong ni Camilon sa asawa nito na meron siyang babae. Sinabi ni Malinaw na pinagbubuhatan umano ng kamay ni De Castro si Camilon kapag lango ito sa alak. May impormasyon ng CIDG na plano na ni Camilon na makipaghiwalay kay De Castro na posibleng dahilan kaya ito dinukot. Itinanggi naman ng suspect na nakipagkita siya kay Camilon ng araw na mawala ito dahil nasa Batangas Police Provincial Office si Major noon. Alas 7:26 ng umaga, ramdam na ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong ginagamit sa Noche Buena mahigit 1 buwan bago ang Pasko. Isa rito ay ang hamon na ang bawat pack ay tumaas ng hanggang 6 hanggang 120 pesos. O hanggang 6 na piso habang 120 naman ang itinaas ng isang brand ng chicken ham. Sumipa rin ang presyo ng elbow macaroni ng halos 10 piso habang 4 na piso naman sa fruit cocktail. Inaasang tataas pa ang presyo ng nasabing mga produkto habang papalapit ang holiday season dahil sa mataas na demand. Pinagtibay ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Sandigan Bayan noong 2012 na nagbabasura sa 41 bilyong pisong kahina-hinalang ill-gotten wealth laban sa mga Marcos at ilang kaalyado nito kabilang si Lucio Tan. Tulad sa desisyon ng Anti-Graft Court, sinabi ng Supreme Court na nabigo ang gobyerno na patunayan na ang mga ari-arian na tinutukoy ay nakaw na yaman at ang testimonya ng ilang testigo ay hearsay
lamang. Unti-unting nalalaga sa mga miyembro ng PDP Laban na pinaniniwala ang epekto ng umanay paninira ng chairman nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na tinawag nitong pinakabulok na institusyon sa bansa. Ayon sa stalwart ng PDP Laban na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, patuloy ang exodus sa kanilang partido at maaaring 4 o 5 na lang ang matirang miyembro nito sa Kamara mula sa 65 sa pagsisimula ng 19th Congress. Maagang pinaghahandaan ng MMDA ang inaasahang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Metro Manila habang papasok ang holiday season. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebrija, inaasahang tataas ng 15% ang dami ng mga sasakyan ngayong panahon ng holidays. Dahil dito sinabi ni Nebrija na ikinasa nila ang adjusted mall hours mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi simula pa noong Lunes. Ito ay upang hindi magkasabay ang pasok ng mga empleyado ng mall sa mga pasaherong pumapasok sa mga tanggapan kasabay ng mga estudyante na papasok naman sa kanilang eskwelahan. Isang 65 anyos na konsehal o kagawad ng barangay ang natagpuang patay habang nakahubad sa loob ng isang motel matapos mag-check-in kasama ang isang hindi kilalang babae sa Bawang, La Union. Ang biktima ay si Oscar Guzman, incumbent kagawad ng barangay Tangkigan, San Fernando City, La Union at dead on arrival ito sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Sa investigasyon, lumitaw na nag-check-in si Guzman, si kagawad, kasama ang isang babae bago magtanghali noong Lunes. Ngunit makalipas ang 20 minuto ay lumabas ang babae sa kanilang silid. Nakita ng isang room attendant na bukas ang pintuan ng kwarto na nirentahan ng barangay kagawad at nang sumilip ito ay bumulaga sa kanya ang hubot na hubad na biktima at walang malay tao. Inihinalang inatake sa puso si Guzman habang nakipagtalik at sa takot na ng babae ay mabilis itong umalis. Sa paunang investigasyon, walang nakitang foul play ang pulisya o anumang sugat at palatandaan ng pananakit sa katawan ng biktima. Susunod, Tito Boy, magaling na aktor, 100 milyong piso daw ang talent fee para gawin ang pelikula. Aba, parang tumama daw sa loto. Si Nets Itets. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Engineer Tony Nanggel, 7:30 ng umaga. This ang hunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Magandang morning at happy birthday Kuya Rothman Agoncillo. Kuya Rothman Agoncillo, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Good morning din kay Kuya Renato. Kuya Nato Alvarez. Ang aming operations head sa Katunyings, matindi. Magandang morning din kay Kuyang Dominic Jorge at kay Kuya Marlon Santos. Kape. Ayan. 7:37 na baka hindi pa kayo nakapagkape ha. Medyo chill lang yung mga drivers natin. At siyempre si Mami Sel. Mami Sel, kamusta ka na? Inisipon ka pa rin ba? Mami Sel ko, sobrang sipag Pakis nga. Pakis nga, Mami Sel. At magandang umaga kay Ninong Dong Tolentino, RD. Magandang morning. At kay sa aking kinakapatid na si Kuyang Engineer Aris Ramos. Ay baka magtampo si RD Ronald Tan. Magandang morning. Alam mo ba, RD Ronald Tan at Doktora Helen Tan, na meron palang isang aktor na ang talent fee, ito makinig kayo mabuti, Pilipino to isang aktor, ang talent fee ay 100 million pesos. What? Ang tindi, no? Sino kaya ito? Baka naman sulit. Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio.
Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Good morning, Katuni! Good morning! Well, nakakaloka sa super mega nakabaliw ang talent ni Piolo Pascual sa pelikulang Malyari. Ito ay true story by Father Juan Severino Malyari, isang Spanish priest ito way back 18th century, mga 18 years, 1,800 years, mga ganon. Parang may pinatay siya dito na 57 na mga tao. Kung bakit? Parang sinapian ito ng kakaibang espiritu. Well, nakakaloka. Actually, hindi nga daw dapat tatanggapin ito ni Piolo. Kaya lang, nako, kinagat yung kanyang talent fee na 100 million. 100 million? Ang laki na pala ng mga... Actually, ayaw nga ni Piolo dahil medyo mahirap nga daw ang role dahil 3 ang pagkatao niya rito. Oo. Kaya lang, tinanggap na lang niya kasi nagkahiyaan na dahil kinagat yung kanyang asking price na 100 kumbaga, nagtaas na nga siya ng presyo. Pinatos pa rin ng producer. Gusto talaga ng producer, si Papa P. Oo, gusto talaga kasi ng producer ng Mentor Production, si Papa P. Kaya kinagat yung 100 million na talent fee. Nakakaloka, di ba? Grabe. Sigurado kung kikita yung pelikula pero 100 million. Naalala ko dati si FPJ. Nung araw, nung mga bata pa tayo, nabalita nung kinuha niya yung commercial ng San Miguel Beer. Sabi niya, yung gagan, di ba? Tapos tataas lang ang ganyan yung ibang may pinagsamahan. 30 million daw yun nung araw, no? Nung pa yun, paslit pa ako nun eh. Di siguro yung 30 million nun, 100 million na ngayon. Baka ganon. Ganon. May mga artista kasi na kapag ayaw nila yung mga proyekto, talagang tataasan nila yung talent fee. Para kung kagatin, di sige, go. Ganon pala, magandang style yan ha. Ganon nga gawin ko. Oo. Dati nga, di ba, na may isang artista nga nagtaas ng talent fee, hindi naman siya kinagat. Yun ang problema. Ay, meron pa isa, Tita Morley. Nung araw, uso to eh. Ewan ko lang kung uso pa rin. Yung bang may papuputukin na pinipirata siya ng ibang network. Di ba uso-uso yung... Kunya-kunyarian lang yun. Kunya-kunyarian lang pala na pinipirata, no? Akala niya ay bibigyan siya ng malaking kontrata nung kasalukuyan niya network. Hindi pinatos. Patay. Hindi siya pinatos. Ang ending, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Di ba may mga ganyan na, kunyari, papatasan ng presyo. Kinukuha ko ng Channel 2, taga Channel 7 siya. Di siyempre, akala niya kakagatin siya. Dahil yun ang ending, hindi siya binigyan ng bagong kontrata. Hindi niya alam ngayon kung saan siya pupunta. Yan. Pero ako, masabi ko lang, Tita Morley, just to set the record straight, noong 2010, kinukuha talaga ako ng Channel 5. Hindi ko pinalutang lang yun. Talaga? Oo, noon pa. Baka sabihin kasi inimbento ko lang yun. Totoo yun. Totoo yun. Pero tumanggi ako. Ayun. Ako naman kinuha ng Channel 5 din. Nagtrabaho ako sa Channel 5. Ganon. Tinanggap ko. Galing ako sa Channel 2. Nung unang taon, mataas ang talent fee ko. Nawala yung isang programa, bumaba yung talent fee ko. Bumaba. Baka ang pangalan mo, Morley Spaghetti. Na-experience ko yan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Sa gitna ng kalawakan. Naghari ang tropang Giga sa PBA 3x3. Second conference na ginanap sa Ayala Mall, Fairview Terraces sa Quezon City. May basketball court pala doon. Sinikwat ng TNT ang titulo at 100,000 pisong prize money matapos ipalasapan 21-13 na pagkatalo sa Pioneer Elastosil. Wala pa 10 minuto ang kinailangan ni Almond Vosotros
at mga kasama para tapusin ang Katibay at ang championship match. Nagposte sina Busotros, Chester Saldua at Samboy De Leon ng 6 marker para ibulsan ng TNT ang kaapat na titulo sa 5-leg na conference. (7:43) ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, inaalam po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sanhi ng pagkamatay ng tone-toneladang tilapia sa Cañacao Bay sa Cavite. Ayon kay BIFAR Calabarzon Regional Director Sammy Malvas, nasa advanced stage of decomposition na ang mga isda kaya mahirap tukuyin ang sanhi ng fish kill. Ilan sa mga tinitingnang sanhi ay ang pagdami ng fish kill causing phytoplankton sa lugar. Tama. Opo. Namin, mayroon bang mga fish kill causing bacteria? Algae or plankton. Fish kill causing phytoplanktons na nag-bloom during that time na makikita na pwedeng maging sanhi, no? Kaya ongoing din po ngayon ang pagbibilang ng cells, no? Cell counting ng mga phytoplanktons para ma-determine kung anong species ba yung dominant during that time. Kasi tinitingnan din po ang angulo na may naglagay lamang na mga patay o itinapon lang mga patay na isda sa lugar dahil sa mabilis na pagkabulok nito. Ayon naman sa Cavite City LGU, napadpad lamang doon ng mga tilapia kaya posibleng galing ito sa bahagi ng Bacoor City. Ayon kay Malvas, nakapagtataka na tilapia lang ang namatay at hindi nadamay ang ibang uri ng isda. Opo, yun din po yung nakakapagtaka, no? Bakit tilapia lang or posibleng tilapia na lang ba yung isda doon na nakikita doon sa parte na yun? Imposible naman yun. Opo, imposible naman na walang ibang klaseng isda doon. Isang tinitingnan din po, baka posibleng may nag-dump from other places, halimbawa dinamp doon. Iyon yung mga possibilities pa lang po. Yan po ang tinig ni BIFAR Calabarzon Regional Director Sammy Malvas. Isang sanggol na inabandona ang natagpuan sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Mayor Kevin Anarna ng Silang Cavite, ang sanggol na lalaki ay nadiskubre ng isang batang lalaki na naglalaro sa Barangay San Miguel. Ang sanggol ay nakabalot sa itim na jacket at meron pang umbilical cord ng matagpuan. Na-turn over na ang baby sa Municipal Social Welfare and Development Office. Patay ang isang Korean national makaraang malunod ng mag-dive sa isang swimming pool sa Bohol. Dead on arrival sa ospital ang South Korean national na si Yong Jun Cho, 41 anyos, na sinasabing lasing ng maligo sa swimming pool sa isang resort sa barangay Danau, Panglao. Natagpuan ang bangkay nito sa pinakamalalim na bahagi ng pool. Balik ang lakas CMD bilang pinakamalaking power block sa Kongreso sa ilalim ng Supermajority Coalition na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan ang dating makapangyarihang partido ng lakas CMD ang nagluklok sa Malacanang kina dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa kasalukuyan, ang ruling party na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez na ang President Emeritus ay si GMA ay meron ng kabuang 82 miyembro. Ang pinakamarami sa mga political party sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon. Kabilang po sa mga bagong miyembro ng lakas ay sina Congressman Edwin Olivares ng Parañaque, Antonio Calixto ng Pasay, Gloria Labad-Laban ng Zamboanga del Norte at Eduardo Roa Rama Jr. ng Cebu. Idadaan na lang ng ombudsman sa pagmamarites. Totoo ba to, Ombudsman Uncle Sam? Idadaan na lang daw po sa pagmamarites ang pagkuha ng impormasyon matapos na matapyasan ng confidential fund para sa susunod na taon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, maaari naman siya makakuha ng impormasyon sa mga marites at miyembro ng media. Sa Senate plenary ng panukalang 5.34 billion pesos na budget ng Ombudsman, sinabi ni Martires, ayon ni Uncle Sam, na ang kailangan lang nila ay iberipika ang balita ng mga marites
magkatunog pa naman yung Marites saka Martires. Ano? Binigyan ng inisyal na 51 million pesos na confidential fund ang Ombudsman sa 2024 pero pinabawasan ito ni Ombudsman Martires sa 1 milyong piso. Sa ating health news, sa loob lang ng kalahating oras ay pwede mo nang malaman kung may cancer ka o iba pang karamdaman. Sa pamamagitan ito ng full body MRI scan ng Silicon Valley-based company na Prenuvo na nagkakahalaga ng $2,500 o halos 139,000 pesos. Bukod daw po sa cancer, mahigit 500 kondisyon gaya ng multiple sclerosis at brain aneurysm ang kayang tukuyin ng teknolohiya ng Prenuvo. Pagmamayari ni Andrew Lacey ang Prenuvo na may 9 klinika sa Amerika at Canada at madadagdagan pa ng 11 sa 2024 kabilang sa London at Sydney. Sinabi ni Lacey na layunin nitong maagang madetect ang sakit ng isang tao upang maagapan at hindi mauwi sa malalang kondisyon o pagkamatay. Sa ibayang dagat, mahigit 100 rescuer na ang naguhukay para isalba ang 40 manggagawang na trap sa gumuhong tunnel sa India. 60 oras o simula pa noong linggong na trap ang mga manggagawa sa bahagi ng Himalayan Highway Tunnel. Binibigyan ng pagkain, tubig at oxygen ang Indian workers sa pamamagitan ng isang pipe. Umigayang 4.5 kilometer tunnel habang nasa loob ang 60 manggagawa pero mabilis namang nakatakbo palabas ang mga malapit sa exit nito. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Paunahing balita. Oras po natin. Edniel, standby ka at baka bumibili na kayo ng ham. Ang aga naman bumili ng ham. Yuel, may bumibili na ba ng ham ngayon? Para sa holidays? Maaga talaga. Baka masira yun. Kung sa bagay, yung ham talaga namang iniistorya para, sabi nga nila, habang tumatagal, lalong sumasarap. Yeah. Ayan. Tumataas na raw po ang presyo ng ham sa Mandaluyong. Ayan, sabi ni Edniel Parosa. At may nagtatanong pala dito. Si Paeng AI, Katunying, ano nangyari sa kontrata mo sa All TV siguro? Nandun po. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo nanonood. Tuloy-tuloy yung programa ko to. Ayan, ipa-plug ko tuloy. Ayan, alas 7 ng gabi yan. 7 p.m. Every Sunday. Ayan, every Sunday sa All TV. Ayun. Ulitin natin every Sunday 7 p.m. sa All TV. Yun, ganun sana. Kaya, alam nyo, kahit papano, kala nyo may natin. At mamaya pala, mamayang alas 4 ng hapon, sa Tune In kay Tunying Live, ayan, sa ating YouTube channel at sa ating Facebook, ay meron po tayong, napakagandang kwento. Kwento po ng isang college dropout. Isa pong tao na hindi nakatapos ng first year college. Hindi nakapag-college pero hindi nakatapos ng first year college dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, bilyonarya. Sana oil. Kaya yung mga yung ibang tao dyan na nawawala na, ayoko na. Hindi ko kaya, mahirap ang magulang ko, hindi ako makakapag-aral, ayoko na, isusuko, magalasing na lang ako. May iba iinom na lang ako, magpapaka tamad-tamad na lang ako sa buhay ko. Walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay mo. Ito, yung pong panonoorin natin mamaya, 4 p.m. sa YouTube channel na Tune In kay Tunying, makikita nyo po kung gaano ka-importante na meron kang pagtsatsaga, pagsisikap, at siyempre kailangan meron kang pangarap. Pag wala kang pangarap, na libre namang mga, pag wala kang pangarap, kawawa ka naman. Pag wala kang pangarap, wala kang mararating. Yun, oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Chitiam Gochapsa, 7 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Engineer Elena Castilan, magandang morning at happy birthday sa inyo. Birthday nyo pala.
Wala ba tayong marmol dyan? Magandang umaga rin pala kay Kuya Hiner at kay Ate Arian na ikakasal ba? Pambira, sigurado ba kayo dyan? Hindi. Ikakasal daw po sina Kuya Hiner at Ate Arian sa Biyernes, November 17 sa lokal ng Talugtug, Nueva Ecija. Ayan, congratulations sa Hiner at Arian. Best wishes. At binabati rin kayo ni Kuya Mark. Kuya Mark, good morning. Ay, baka tama-tama, Kahiner, kung magtatayo kayo ng bahay, kailangan nyo ng bubong. Gusto nyo matibay na bubong. Kunti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Magandang umaga rin kay Kuyang Ray Katakutan at kay, andito pala sa Pilipinas yung aking kaibigan si Ray Vidal na nanggaling dyan sa Vancouver, Canada. Aba, wala ba tayong salmon dyan? Pagkagaling ng Canada, may dalang salmon no? Yung sa smoked salmon. Hindi naman ako nasasarapan. Kailangan niya tayo na pag nagluto ka, limbawa, nagpasta ka, yun, sasama mo yun, sasahog mo yun. Pero yung kakainin mo, yung ulam mo, sabi ko, parang mas masarap pa yung tinapang salinas dito no? Oo, pero siyempre, iba naman, hindi naman sa sinisiraan natin. Sinasabi ko lang na mukhang ibang recipe dapat ang paggagamitan mo na. Huwag mong kakainin ng ganun lang, iuulam mo sa kanin. sabi siguro, binigyan ka na nga ng pasalubong. Ay, magandang umaga rin sa mga gustong maghanap ng mga bagong sasakyan dyan. At ang kagandahan po dito, kapag may bago kang sasakyan, dapat ngayon, ang iniisip mo na, yung fuel efficient. Kagaya nitong Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ang dating. Safe at siyempre panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O di ba? Suwabe na sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kung gusto nyong masubukan itong Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Chery Auto dealership o i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 por 2. ¿Qué es su llave? Oy, Mami Florence Menzi, na birthday mo pala ngayon. Binabati ka ng iyong manugang na si ating Irene Messina. Magandang umaga rin sa ating Quezon City Chief Prosecutor Vimar Barciliano. At congratulations kay Kuyang Raymond Burgos, Special Assistant to Secretary po sa DSWD. Good morning, General James Brillantes and General Charles Calima. Ito pong, by the way, matagal, kahapon pa natin sinisikap na makausap sana si Senator Laila de Lima. Mabuti lang, na-interview rin yung kanyang abogado nitong si Lakay. Gusto natin silang makausap, lahat sila, kung pwede natin kausapin. Pero yung po nangyari kay Senator Laila de Lima, na siya po nakalaya, dahil nga po, ang husgado po ang nagsalita dyan Kahit na ano pa ang opinion natin, pag sinabi ng husgado, anong gagawin natin? Di ba? Kaya nga meron tayong proseso, tinatawag na due process, at meron tayong rule of law. Kung ayaw nating kilalanin, ang ayaw nating paniwalaan ng husgado, wala na tayong pupuntahan. Respetuhin po natin ang pasya ng husgado. And having said that,
Siguro ito rin po isang magandang pagkakataon para po matutukan ng ating pong kataas-taasang hukuman, ng ating pong mga lower courts, ng ating piskalya, ang kalalagayan po ng mga detention prisoners. Yung po bang nasa city jail, halimbawa 10 taon nang nakakulong sa city jail, ang kaso lang naman snatching, o kaya ang kaso nang umit sa tindahan, o kaya pickpocket. Ba't po nagkakaganon? Sapagkat napapabayaan po ang kaso, katakot-takot pa rin po hanggang sa ngayon nasa bilangguan na kung halimbawa guilty sila doon sa kanila pong kasong kinasasangkutan, na-serve na nila, sentensya nila na-serve na. Ang malungkot nun, kung hindi pa nga sila ay may kasalanan. Kung inosente pa itong mga ito. Hindi po ba? Kaya, magandang maging poster lady ito pong si Secretary De Lima ng kalagayan ng marami pong nakabilanggo. May salaman o wala. Nakapiit ng sobra-sobrang panahon. Samantalang dapat sila'y malaya na. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. To myself, what a wonderful world.